afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pumungkot. So today is December 17, 2025. Tayo ngayon ay papunta yan sa may the Eisenhower Building kontra Eisenhower Street, Green Hills, San Juan. Tatay tayo dyan. Traffic na lugar, dadalhin natin sa mga traffic pang isang lugar. At dadalhin natin yan sa may SM Mega Mall, Building E, sa may Julia Vargas Avenue, Wakwak, Green Hills, Wakwak, Mandaluyong po yan. Kasama talaga sa hanap buhay natin yan. Yan ang hindi nauunawaan ng mga mananakay at ng LTFRB minsan. Okay lang sa kanila dahil hindi sila ang natatraffic. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ito, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. In 200 meters, turn right onto EDSA. Tama yun. Tama yun. Ang sakit ng tiyan ko, Lord. Lord. May sakit ang aking tiyan. Yan, makinig tayo ng magdamarang balita po. At iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa na may kaugnayan po sa ating kalikasan. Usapin may kaugnayan po sa lagay ng ating panahon. Pero ang kagandahan, wala pong bagyo. Lamig sa umaga, di na kinakailangan ng aircon. Makakalis tayo sa sa gastos sa kuryente. Talaga mabuhay, walang aircon mga kasama, samahan niyo po ako hanggang mamaya. Alas 4 po ng hapon, live mula sa Green Hills, San Juan, Metro Manila, Philippines. Ako si Radyo Manlourdes Escaros. Ulahin na ho natin yung ating tanong. Grabe yung tatay na sumakay mula sa Batangas going to Katiklan. So, meeting. May basa ako dun kasi alam mo kuya rin kapag taga-dagat ka, may mga ganyan situation sa amin Oo, yung, hindi ko sinasabi hindi ko inuugnay sa tatay doon. May mga cases sa amin na ganyan na umiinom. Oo, tapos umakyat dun sa taas na wala ng control, no? So, hindi ko sinasabi kuminom si tatay. Pero baka makita yung ganoong angulo. So, daming ganong situation sa amin, yung mga mahingisda. Kasi di ba umiinom yan sa alak, para yung kanilang antok sa kalamig, para makalaban sila sa antok at lamig. Tapos kapag medyo lasing, naku, nahulog. Anyway, ito naman, nakakabigla. Kasi yung bride to be, dapat ikinasal na po ito noong 14. Hindi na humakita. At sa papasok na balita lamang, sabi ho ng Quezon City Police District, yung kanyang
mapapangasawa yung person of interest. Hindi po siya suspect, no? Hindi pa po siya suspect. Person of interest po siya. So, ibig sabihin, may mga katanungan pa na gustong alamin ng PNP kasi sabi ng PNP, so far, wala kami makitang foul play. So, sa labas, no? Kaya pinatawag na yung mga kapatid, yung mga malalapit na kaibigan at yung fiancé. At ang sabi ng PCPD, yung mapapangasawa, itong persons of interest muna hanggang hindi pa tapos, yung mga nais nilang malamang mga issue dito po sa nawawalang bride. Ngayon, tatanungin po natin yung ating mga kababayan. Ano po, dahil inaabangan at sinusundan po itong isyong ito. Naniniwala ba kayo may kinalaman ang mismong fiancé sa pagkawala ng kanyang bride dyan po sa Quezon City? Hindi ko sinasabing na. 0961-630-711. Sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba, may ganyang case na wala, lalaki naman. Tapos, nakita naman, ayaw na magsalita ng pamilya, yung pala, sumama sa bundok. Tapos, ayaw na yung magsalita, privacy. Ayaw mapahiya, no? Sumama pala sa bundok itong kanilang kaanak na isang professional. Okay? Ito naman, may mga anggulo na ba't iniwan ang kanyang cellphone ni Bryce. Siya ay, nagagawa niyo ba yun kapag kayo po'y mamimili, iiwanan niyo ang cellphone ninyo ng Oo. normal, no? Ako, naiiwan ko. Oo, nakakalimutan ko. Pero hindi ko pwedeng iwanan na gusto ko. Oo. Kasi minsan may mga mahalaga kang tatanong sa bahay, di ba? Oy, may ulam pa ba? May sibuyas, may bawang, may karne pa ba dyan? O may dumating bang parcel? Bayaran mo muna, di ba? Pero ito nakakapagtaka iniwan ang kanyang cellphone daw, no? At bibili lamang daw ng sapatos at hindi na po nakita yung bride to be. Uy, malungkot din ito pong Tatay, balikan ko lang. May ano po yun, may mga numbers na pinakita yung pamilya. Baka po pwedeng, halimbawa lang, napadpad po sa inyo. For example lang po, nahulog, napadpad po sa inyo. Pangingisda po yan, no? Mga taga-dagat yan, marunong pong lumango yan. So, baka ho napadpad ho sa inyo, ipagbigay alam niyo po sa mga kinauukulan kasi hinahanap po siya ng kanyang mga anak. Ito po yung patungo sa Katiklan dahil yung kanyang anak po'y na ospital, dadalawin niya sana. So mula Batangas, nakarating po yung barko sa Katiklan na andun lahat ng gamit niya, nandun ang cellphone niya, nandun yung mga bagahe niya, ang hindi po nakarating, ito po mismong pasahero. Habang inatay po natin yung ating panauhin, papasadahan ko lamang po ito Ito pong kaso dyan sa Maynila, no? Yung teacher na sabi sa report ay nahuli siya ng isang estudyante na may malaswang ginagawa sa isa pang estudyante. Okay? So, parang binigyan niya ng warning yung isang estudyante, pati sabi sa mga kumakain So, ang ginawa niya sa teenager, pinilit niya raw na kumain ng ibis. O, parang binigyan na ng warning, sige, subukan magsumbong. Papakainin kita ng ibis. O kaya, mas marami pang ganito. Ito lang po, ito lang lumabas ang investigation na parang nasa ano siya, city level wanted. Oo. Ang pinagtataka ko lang, ang kaso niya, pangharas. Ayun ang haras siya uli. Tapos, nagpakain pa siya ng ibis sa estudyante. Sandali lang, teka. Paano ito nakalusot sa Department of Education para magturo? City level wanted pala ito si teacher. Ano nangyari? Diba? Sabi ng ng teacher's dignity, inaalam pa raw po nila yung background. Paano rin nakalusot? Sorry lang po pero subukan nyo mag-apply sa amin as janitor or kahit saang departamento janitor. Kukunan ng NBI, pulis. Kung pwede lang kumuha ng clearance sa pulis Kalawakan, di ba Kuya Ray? Kukunan ng mga clearances. Tapos may background check pa sa dating pinasukan. Tapos ito, si teacher, magtuturo, hawak ng mga estudyante, ng mga bata. Ngayong ito pala, may mga kaso may kaugnayan sa pangaras sa mga bata. Ang tanong ko lang, hindi ba ito na background check ng Department of Education?
o ng organization mismo ng mga guro. Ako basa ko rito na may hasa si teacher. Hindi ito yung unang pagkakataon. Okay, may kaso na nga siya, di ba? Hindi itong unang pagkakataon na may inaras yan sa loob ng eskwelahan. Hindi ito. Kung may kaso na siya tapos nahuli siya uli, possible na may mga una pa siyang ginagawa na natatakot lamang po yung mga estudyanteng magsabi. Simple lang yan eh, guro din po ako, di ba? Sasabihin, may mga ibang cases, ganito lang yan eh. May mga cases na ganito yung ginagawa ng ilang guro. Huwag ka magsumbong ha, para bigyan kita ng mataas na grade. Pwede bang i-date na lang kita? Kasi may mga ganyan cases. I-date na lang kita, huwag ka na ng final. Kesa naman bumagsak ka. Yung In estudyante, 200 meters, turn right hinahabol niya onto makatapos Edwards o makagraduate dahil umaasa si nanay at si tatay. Or yung estudyante, hinahabol niya makagraduate dahil meron siyang hinahabol din na panahon. Ngayon, hindi magsusumbong yan kasi number one, natatakot. Natatakot na siya'y bumagsak at natatakot sa kanyang mga magulang. Kaya nga sabi ko, balikan natin paano nakuha si teacher na magturo sa mga teenager, sa mga bata. Ngayon siya pala, may mga ganyang kaso noong pa. Sabi ko nga sa inyo, tagaan niyo sa bato, ito po hindi na bago. Kasi kung siya po yung nakapagparusa na pakainin ng ipis ng kanyang estudyante, mukhang may mga nauna ng experience si sir na mga kalukuhan sa mga estudyante. So, nakaka-alarma, no? Ilang guro pa yung pinayagan ng Department of Education na humawak din sa mga estudyante na may mga critical na mga kaso ginahawakan. Tandaan nyo kapag estudyante, tahimik po yan eh. Kapag ang pinag-uusapan grade, maniwala kayo kapag grade. Tahimik yan eh. Baka nga yung iba dyan talagang kakagat na sa gusto ng mga guro nila dahil lang sa grade. Or sa takot na sila'y bumagsak. Or sa takot na sila'y mapagalitan ng kanilang mga magulang kasi bumagsak sila. So ako lang sana sa DepEd tingnan, makita, and suriin mabuti rin, no? Yung mga iba pang, hindi po nila lahat, pero suriin mabuti rin yung iba pang mga guro na baka may ganito tulad po na kaso na natuturo sa mga bata tapos may mga questionable kaso na konektado rin sa mga bata. CXL Pulso! Bago tayo mag-commercial break, unahin ko lamang po uli yung ating tanong. Sabi ho ng Quezon City, persons of interest ka na, sir, ha? Sa pagkawala ng iyong sana ay may bahay, mapapangasawa. So kayo po, nainiwala po ba kayo na may kinalaman itong fiancé sa pagkawala ng kanyang bride sa Quezon City? 0961-630-710. CXL Pulso ng Metro! Sample Plus Gold. Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaibigan ng Sample Plus ko, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix. Ako si Marisa Pincher. Sabi nila, okay sa joint ang collagen. Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan niya. Totoo. Nabawasan na ang joint discomfort mo. Sa lasa ng kape. Panalo. Sample Gold Coffee Mix. Nagsabay ka na, at gaganda ka pa. Habili sa mga butika. Mami at si washing machine. Receive sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi. Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa bagsa, chocolate, putik, diba? Kanya niya ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, maligid, at malupit na duming mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hindi tutulong sa pagtulong, gawa sa lahat sinusulong. PCSO, In 80 meters, turn right. Aling Sweetie, pabili pong 3-in-1.
Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free talaga. Nagkakot ako sa asukal. Oo, sugar-free yan. Sarap ba? Baka matabang. Masarap. Pinatamis ng stevia. Head Sure? southwest on Annapolis Street, then in 50 meters, turn right Ang onto sarap nga Iceland. nitong Nescafe sugar-free. Pabiling marami. Yan ang gusto ko sa'yo. Nescafe Sugar Free with Stevia. Huwag na magpigil. Bili na. Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Para di kami mahira ang pinapamilya, ngayon pala. You need to pay for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. You need to pay for brushing para di ka duling. Max Protect Tanga ang mga signals ko na nagkakatraffic dito. Hindi nagbibigay ng mga guard at mag-ano ng dito. Ay, nako. Sabayanan lang. Sabayanan lang. Baka magulat na lang po yung motorista. Aba, libre pala. Maraming salamat. Baka meron naman tinataon nila yung biyahe nila. Eh, yung panahon na libre po ang toll at walang babayaran. You have arrived at your destination. So, kailan na nga po uli ang ating inahasahang panahon ng pagdagsa ng mga motorista sa mga expressway? Kailan po inaasahang magsisimula ito? Ang sisimula po ng ating hometown na biyak at the Brisbane. Bali, kung Biyernes ng hapon, Mas Early, medyo maghahandaan na po natin yan kung magandang day atin maraming maalunan. Basta madalas, maalunan yung mga iba'y mahuhunga na sa Pati tayo, YouTube. Manila pag nagkalitan ng mga probinsya outside of Manila. And that may again happen by December 23 or December 24. Palabas ng Metro Manila. So dahil sa pinaghahandaan natin na Monday, yung mga namamasyal sa Metro Manila, marami na yung mga So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. South Pole.